ang Kamara. Kaya naman biglang nataranta ang House of Representatives, sina Romualdez. Kaya naman ang Kamara abay nagpasaklolo sa Solicitor General. I don't comment yung mga pinagsasabi niya kasi nakakakuan talaga, kumukulo yung dugo ko. Isang malaking kabastusan yun, no? Yung sinasabi ng babae na yan. Yung gano'n na pananalita, no? Na napaka-insensitive at napaka-arrogante at napaka talagang balasubas na sagot yun. Mga bata ngayon guys, mga guts na mga bata guys. Provisionary, na provisionally freedom si PRRD, but directly he will be released immediately and he will be brought back to the Philippines as soon as possible. Yes. So yan po, meron pong laban dito mga kababayan. Tama. Good morning mga kasama. Happy Sunday sa inyo lahat. At ito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na, namamaus-maus pa. Ito ha. Nagmamakaawa na sa Solgen. Itong sino? Kita mo si Balulong. Apektado sila rito mga kasama. Talagang magkakaiyakan. Bakit? Hindi sila umabante. Dahil yung amo ni sila Balulong, wala na rin magagawa sa impeachment. Lalo lang siya maiipit at malalaman kung sino ang nag-utos. Sino ang nag-utos? Ako, ayan na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, mag-subscribe ka na. At kung gusto mo sumali sa community, andyan lang yung join button. Pwede kayo sumali dyan. Share nyo na rin Pasok natin to. At maya-maya, magkakaroon na at nagkakaroon na ng linaw ang usapin patungkol sa interim. Good news ito, kapapasok lang 2 hours ago sa Dahig. Pasok na natin ito at meron dito, kumulo ang dugo ni Senator Bato dito sa under. Tignan niyo yung mga pronouncement. Hindi maganda. Kita niyo. Kaya kukulo ang dugo mo talaga pag narinig mo yung pronouncement. Nung babaita. Walang sustansya at nakakawindang pa minsan. Wala tayong magagawa. Ayun nga itawag attack dog. Simulan na natin. Ito na ang hinihintay ni Vice President Sara. Sumagot na ang Korte Suprema. Nakialam na sa impeachment ni Vice President Sara. Humihingi ng resibo at kaukulang dokumento ang Korte Suprema sa Kamara sa loob ng 10 araw. Walang extension. Kailangang 10 araw ay kala natin 5 araw lang kahapon. Kagabi na i-vlog natin 5 araw. Sorry naman. 10 araw ang hinihingi pero walang extension. Gawin nyo na kung ano yung pinakamagagaling yung move. Para may panalo nyo yung mga balak nyo dito kay BP Sara. Pero hindi magwawagi yan. Yan ang sabi ng milyong-milyong kababayan natin na nakasuporta from Luzon, Visayas, Mindanao. Sama mo yung OFW. At yung mga nag-migrate na doon sa kanilang mga bansang pinuntahan. Sama mo pa yung mga kabataan na umuusbong na talagang kahit kabataan gustong-gusto ang mga Duterte. Mamaya, tignan natin. Baka nasa akin pa yung video ng kabataan sa Dahig. Ito ay banyaga na nagsisigaw na Duterte, Duterte, Duterte mamaya-maya. Hahanapin ko. Tuloy. Ang Kamara. Kaya naman biglang nataranta ang House of Representatives, sina Romualdez. Kaya naman ang Kamara abay nagpasaklolo sa Solicitor General. Humingi ng legal na tulong ang Kamara de Representantes sa Office of Solicitor General upang matugunan ang kautusan ng Korte Suprema na magsumite ng dagdag na dokumento at impormasyon under oath kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Sabante, ang ay bahagi ng kanilang pagsunod sa notice ng Korte Suprema
hinggil sa petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng ika-4 na impeachment complaint. Ayon pa kay Princess Abante, ay nagpasa na daw sila ng kanilang resolution sa Office of Solicitor General bilang kanilang counsel at sila ay makikipag-ugnayan sa OSG upang matiyak ang Naghahanap na sila ng mga kakampi. Hindi na kinakaya ang galaw ng Supreme Court. Bakit? Pinasasagot sila ng 10 araw. Kailangan na lang masagot yun kung ano nangyari doon sa impeachment 1, impeachment 2, impeachment 3, bakit ang impeachment 4 case ang umabante. Ano nangyari? Sasagutin nyo yun isa-isa. Ayan ang aabangan namin. Interesting, ha? Gusto namin malaman kung sino talaga ang totoong nagplano nito. Ngayon nga, para nakikita natin, nagtuturo-turuan na sila. Oo. Diba? Kagaling. Nag-hire pa sila ng private prosecutor para lang dito. Ang problema, sinabi na ng Senador Marcoleta, bakit pinag-uusapan yung impeachment trial? Meron ba? Meron ba trial na magaganap? Sinabi niya doon, tapos na sa 19th Congress. Pag dinala nila sa 28th Congress, ibang usapan na yon. Mayroong 1-year ban. So, nakaban ngayon ng 1 year. 2026, doon nyo ihain. 2025, tapos na. Sa 2026, kung aabante pa kayo, galingan nyo. Hanapan nyo ng matibay-tibay na ebidensya. Huwag yung confidential pan kasi hindi na aabante yan. Bakit? Tinapos na rin ng COA lahat ng issue ng confidential pan. Walang pandodorobo, walang nangyaring hocus-pocus, malinis at maayos na gamit ang pera. Yan ang sabi ng COA. Tandaan nyo yan, isaksak nyo sa utak nyo. Pag naghain kayo sa 2026, wala na mangyayari. Sisilip na naman kayo kung ano ikakaso nyo. Gawan nyo ng kwento. Total, yan naman ang ginawa nyo, di ba? Ginawa nyo ng ginawa ng kwento ang mga Duterte. Sumite ng mga kinakailangan detalye sa loob ng 10 araw na hindi pwedeng palawigin. Dagdag pa niya, tutugon ng Kamara at ang Office of Secretary General Reginald Velasco bilang mga respondent sa nasabing petisyon. Nangako ang Kamara na magbibigay sila ng kumpletong tugon sa loob ng itinakdang deadline. Kung kaya nyo naman pala, bakit pa kayo hihingi ng tulong? Nagpasaklolo pa kayo sa Solicitor General. Ano-ano nga ba ang utos ng Korte Suprema sa Senado at sa Kamara? Ito, pinadala ito, Supreme Court Manila en banc notice. Dear Sir, Madam, July 8 July 8, July 12. So, siguro natanggap na nila to. Siguro July 9 o July 10. Hindi natin sure. Pero ito yung mga utos. Upang matulungan ang hukuman sa ganap na paglutas ng iba't ibang petisyon na kumukestyon sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara. Ang hukuman nang hindi pinanghihimasukan ng iba pang issue na dapat resolbahin ay nagutos sa mga tumutugon na magsumite ng sumusunod na impormasyon sa ilalim ng panunumpa at may kasamang kaukulang dokumento. Ang kalagayan ng unang 3 reklamong isinampa ng mga pribadong mamamayan, ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng isa o higit pang miyembro ng Kongreso ang mga reklamong isinampa ng pribadong mamamayan. Ukol sa mga reklamong isinampa ng pribadong mamamayan, kung may kapangyarihan ng kalihim pangkalahatan na magtakda kung kailan ipapasa sa Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso ang anumang reklamong impeachment na maayos na inendorso ng isa o higit pang miyembro ng Kongreso. Ukol sa mga reklamong isinampa ng pribadong mamamayan, ang batayan ng otoridad ng kalihim pangkalahatan sa pagtanggi na ipasa ang reklamo sa Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso para maisama ito sa order of business
sa loob ng 10 araw. Alam nyo yung case number 1, 2, 3, inipon ng inipon. Akala nila matibay. Pinagbasihan nila dahil marami raw ang magpapile na impeachment labang kay BP Sara. Inipon ng inipon. Nangyari. Eto ngayon ang ika-question sa inyo. Itinatanong sa Supreme Court, bakit ano nangyari? Bakit nauna yung pang-apat kaysa sa una, pangalawa, pangatlo? Bakit nyo bininbin? Wala na tayong pag-uusapan dyan. Malaki sa malaki ang laban ni BP Sara na ito ay wala na. Tapos na, lusaw na, hindi na aabante kahit yung ibang senador nagsabi na wala na. 'Di ba? Ano ang mga patutsada na naman nila? Hahanap na naman sila ng butas. Ano naman butas sa kayang pakana ng mga ito? Meron mga umuugong-ugong, kita nyo, mga issue na naman. Pati ba naman na, alam nyo yung, dahil siguro na iinggit, hindi natin alam kasi, wag na natin isama dito yung usapan na yun kasi hindi naman related dito eh. Kinukonekta lang nila yung issue sa mga ganung bagay. Eto, nabuwisit na si Senador Bato dahil dito sa babaita na ito. Kumulo ang dugo. Senador Bato, paliwanag mo. I don't comment yung mga pinagsasabi niya kasi nakakakuan talaga, kumukulo yung dugo ko. Isang malaking kabastusan yun, no? Yung sinasabi ng babae na yan. Yung gano'n na pananalita, no? Na napaka-insensitive at napaka-arrogante at talagang balasubas na sagot yun. Hindi po yun dapat sagot sa isang babae pa naman siya na naturingan. Tatamaan dyan sa kanilang investigation, hindi pa na sila ng kaso. O wag yung hindi pa nag-wrap up yung kanilang investigation. Meron na kagad sila mga teorya na kinakabit sa war on drugs. Yung anong connection doon? Anong connection doon? Bakit ganun kagad? So, ang tao tuloy mag-iisip na ito, pamumulitikan naman ito. Matagal na itong tumahimik itong kaso na ito. Tapos ngayon, kinakalkal na naman kasi gustong idikit doon sa mga Duterte. Yun. Yan yung sinasabi ko kanina, mga kasama. Yan yung sinasabi ko na may mga connection daw di umano. Na kayo ng tipaklong. Ang tagal-tagal na panahon na yan. Bakit ngayon nyo lang sinisilip? Mantakin nyo may nagsabi, may video pa nga daw. Na lumalabas. Na yung nakuhang mga buto ba ng munggo yun o buto ng buto raw ng baka. Yun ang sabi ng expert. At saka bakit kinukonekta? Yan ang sinasabi natin panibagong playbook. Dahil hindi sila umaabante dito sa usapin na impeachment, at doon sa may bago kasing balita mga kasama may good news patungkol ngayon sa dahig. Meron na tayong update. So nabibigyan na tayo ng magandang balita. So eto na naman sila. Meron na naman silang panibagong ikakaso. Bakit? Di ba nagsalita yung nangingitim na walang kaso na ipapile kay Tatay Digong? Ngayon nagkakaroon sila, gumagawa sila ng tali, lubid, pinagdudugtong-dugtong nila. Kukonekta nila ito ngayon doon. Kay Tatay Digong. Kasi wala silang ma-file, wala silang mahanap na mga testigo na ipapatong, ilalaban para makasuhan si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Eto na. Sabi ko sa inyo, ayoko sana pag-usapan, kaso nga lang, ibang klase. Meron naman silang panibagong palabas, karakter, buto ng baka, at saka mantakin nyo yung sako ay kulay puti. Ilang beses na yan, sumabog yung Bulkan Taal. Natabunan ng tabunan. Mantakin nyo yung sako, maputi-puti pa. Wow! Kwento sa unggoy. Kapag kayo ay... baka maniwala sa inyo. Pero yung viewers ni Kuya Goods, kukwentuhan nyo ng ganyan. Wow! Yung subscribers ni Kuya Goods, kukwentuhan nila ng ganyan. Nakuha daw yung mga buto ng munggo. Aba. Child station itong mga krimen na ito. So,
nakakawalang gana tuloy All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock Wait, post? Bagong resolusyon na naman ang inihain ni Senator Cayetano para na naglalayong pauwiin nga o isailalim sa house arrest itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung una na sinuportahan po ninyo, yung resolution po ni Senator Robin Hood Padilla. Yes, Almar, at Jed, kailangan na talaga gawin ng ating gobyerno yan dahil yung nga, sa latest report na latest balita na ating narinig ay butot balat na daw si Pangulong Duterte at mayroon ng mga habilin na kung siya ay mamatay, doon na siya i-cremate. At huwag na ibalik dito sa Pilipinas yung kanyang katawan. So ito yung nakakabahala. At lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon, hayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa at sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po. Ang hirap isipin. Opo. At syempre kung marami po ang nalulungkot at nababahala, hindi naman po ikinaalarma o kinababahala ng Malacanang kasi may pahayag po si Yuse Claire Castro na mag-exercise na lang. Senator, ay naku po, naputol po ang komunikasyon natin ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Balikan lang po natin mga ka-partners, pinag-uusapan po natin itong resolusyon na inihain po ni Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, na naglalayong isailalim po sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yung unang resolusyon din na inihain ni Senator Robin Hood Padilla, naglalayon din pong pauwiin naman itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malapit na yan, partner. Malapit na yan dahil meron tayong good news. At ito na, unti-unti na hong umuusad dahil yan ang bibigay na balita ni Kuya Alvin sa Dahig. Alvin Tourism, pakibanggit na Kuya Alvin, lagi sa ating kababayan, bigyan mo kami ng update kasi hindi kami makapunta dyan, alam mo naman. At yung mga kababayan natin na gustong pumunta dyan, malaya naman kayo, nasa Europe kayo. Tuloy natin to. Ay, nawala. Kung inyo pong namomonitor yung mga pahayag, si VP Sara Duterte po ay nasa The Hague, Netherlands at doon po ay personal at direkta pong nakakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at batay nga sa kanyang update, yun nga ay butot balat na nga at itong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais nga ng dating Pangulo na yung i-cremate na lang siya. Kung mamamatay man siya diyan mismo sa The Hague, Netherlands, i-cremate na lang at dalhin yung kanyang abo doon dito sa Pilipinas. Yun po ang kahilingan, ang mga habilin po, huling habilin ng dating Pangulo. Nakabalik na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, yung tanong ko po sana, kung marami po yung nalulungkot at nababahala, yung Malacanang naman po, yung pahayag ni Yuse Claire Castro na mag-exercise na lamang, mag-exercise na lang si dating Pangulong Duterte, kaugnay nga dito sa health condition niya. Ano naman po yung dating para po sa inyo, Senator? Isang malaking kabastusan yun, yung sinasabi ng babae na yan. Yan. Yung gano'n na pananalita, na napaka-insensitive at napaka-arrogante at talagang balasubas na sagot yun. Hindi po yun dapat sagot sa isang babae pa naman siya na naturingan. Kung makapagsalita ng gano'n ay parang napakabastos talaga. Hindi ko I don't comment yung mga pinagsasabi niya kasi nakakakuan talaga, kumukulo yung dugo ko. Pero wala talaga parang siya hindi taga-gobyerno, no? Anong klaseng gobyerno kung yan ang ganyan klaseng magsalita, yung tagapagsalita ng ating gobyerno, it represents the kind of government that we have.
Opo. Tama ka, Senador Bato. Hindi nga kagusto-gusto talaga ng mga nakakarami itong mga naririnig, lalong-lalo na nung nabalitaan ng sambayan ng Pilipino na ganun nga, na napahayag at nabanggit ni Bibi Sara at ng mama ni Bibi Sara na payat, no? Ito nga, biglang umikse. Tipaklong, pwede mo namang sabihin na dapat sa dating Pangulo ay magpalakas dahil ay uuwi pa siya. Mga ganun dapat. Tapos mag-vitamins. Ay, wala na kaming magagawa talaga. Oo, kasi ayaw na ng taong bayan sa'yo, Ander. Talagang antigas-tigas talaga ng nakakagigil ka daw, sabi ni Aling Ledesma. So, eto nga yung kanina. Kaya, hindi tayo magugulat kahit ibang lahi, iba ang sinisigaw. Gusto nila Duterte. Isa hong patunay yan, mga kasama. Bibigay ko na sa inyo para hindi kayo maligaw. Duterte! 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 Ano guys, ang mga bata ngayon guys, mga dots na mga bata guys. Musuporta kay Tatay Digong guys. Ano ngayon? Sampal ito doon sa mga ayaw kay Tatay Digong. Kayo lang ang ayaw, pero ito ibang lahi, gusto si Tatay Digong. 'Di ba? Kayo mga Pilipino, siguro kayo ay namumuhay sa mga pinagbabawal na candy, sa mga aktibidad na hindi maganda, kaya ayaw nyo sa mga Duterte. Bakit? Si Tatay Digong kasi ang naglinis niyan. Lahat ng mga inaayawan nyo, nilinis ni Tatay Digong. Kaya galit na galit kayo pwede lang magmura, murahin kayo dito. Eto na, isang patunay na merong good news. Kuya Alvin, pwede mo ikwento sa amin kung ano yung good news na yan? Kasi nag-aabang na ho kami dito sa interim visa na pinasisinungalingan nung makapalang labi, hindi kagandahan ng ilong at hiwalay ang ngipin. Na ganun daw, hindi raw nag-grant. Kwento nyo sa unggoy. Eto na, Kuya Alvin, pasok. Kasi nga po, hello Waray OFW Talk Show. Hello to you. Kasi nga, nagsumiti po sila ng motion na dapat magkaroon sila ng pagkakataong mag-respond doon sa ni-raise na argument ng prosecution with respect to the challenge ng defense doon sa jurisdiction ng ICC over the Philippines. Hello Marites Barrios, mabuhay po kayo. So the latest submission is in response to the prosecution's it is already 8:23 ng gabi po and I'm on the train. I'm sat inside the train on my way to home. So sinabi po doon sa latest motion ng defense team through the lead counsel, Attorney Kaufman, and Dr. Jacobs as the assistant counsel assistant lead counsel to the lead counsel, I think. Sinabi po ng defense team ni President Duterte na yung jurisdiction ng ICC is not established because nga nag-withdraw na po noong March 2019 yung Pilipinas sa Rome Statute. Sinabi din niya po na dapat si President Duterte should be released immediately, mga kababayan. The defense also highlighted that the Office of the Prosecutor failed to share important documents on time, which by the way made it harder for the defense team to properly defend former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi din at hinighlight ng defense team na dapat daw hindi mag-depend or hindi dapat mag-base ang court pretrial chamber 1 doon sa preliminary examination with respect to the Philippines na meron silang claim to have authority po over the Philippines. Kasi nga po, the jurisdiction is no longer present the moment we withdraw to the Rome Statute. Tama. Sinabi din po na they know that the ICC is actually
wants to fight immunity. However, sinabi din po ng defense na it should not remove from their determination or from the process of identifying their jurisdiction that Mr. Duterte has legal rights, so as everybody else, diba? So, more power sa support kay PRRD. Ingat po kasi help you. Yes po, I'm doing my best para po okay lahat. In line with this po, sinabi din po ng defense team na President Duterte is not afraid to face prosecution as long as this prosecution in a form of charges will be filed before our local courts because he has utmost respect to our judicial system, to the judiciary in general. So with this particular arguments, counter arguments submitted by the defense team with respect to the Office of the Prosecution submission, particularly limiting to the two arguments na na-raise ng Office of the Prosecutor, sinabi po ng defense team na dapat sa kadahilan ng kanilang isinumite before the court to respond to those arguments by the Office of the Prosecutor, they should immediately release former President Rodrigo Roa Duterte. Bakit po ito importante mga kababayan? Pagpasensyahan nyo na po, medyo meron pa din akong allergy at saka sometimes sumisinga pa din po. Oh, ganun din ako, Kuya Alvin. Pasensya na rin po sa mga nakakapanood sa amin dahil ang hirap po ng may rhinitis. Oo, kung kayo po ay nagsisimula pa lang sa ganyang allergy, mas maganda makakuha kayo ng gamot agad para hindi na mag-trigger. Kasi ang hirap po, lalo na pag nagbara na yung ilong mo sa loob. Hirap huminga, lalo na pag matutulog ka. Bakit po ito importante? Importante po ito sa kadahilanan na bigyan po ng opportunity ang ating defense team through the lead counsel Attorney Kaufman na magsumite ng kanilang argumento at saka this will be taken into consideration with respect to the adjudication of the motion to challenge with respect to jurisdiction. Tandaan po natin, should the interim release will be not favorable to the former president, meron pa din pong pending motion before the court with respect to jurisdiction. Now, if they rule that this motion should be approved with respect to the arguments showed by the defense team, ibig po sabihin noon, hindi na po magkakaroon ng provisionally freedom si PRRD, but directly he will be released immediately and he will be brought back to the Philippines as soon as possible. Yes. So yan po, meron pong laban dito mga kababayan. Tama. Malaki. Pag magkaroon po, may tanong po si Mindanawan. Sabi niya, Sir Alvin, may inahin si Senator Cayetano na house arrest po. Ano po ba ang balita tungkol dyan? Sir, tinanong po natin yan kay VP Inday, or in-raise po question na yan ni Attorney Harry Roque, I think, during the Q&A with the Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi niya na the right person to ask this question is no other than the lead counsel Attorney Kaufman. Kasi nga po, with respect to the resolution filed by senators, or if there is a resolution filed by the Senate per se, it will be answered or will be taken into consideration by the lead counsel that will form part of their legal strategy. Ano po bang ibig sabihin noon? I-assess po mismo ng defense counsel kung paano po makakatulong itong tinatawag nilang resolution submitted or presented before the ICC, kung palayain ba si PRRD or what not. So yun po ang ating laban dito mga kababayan. Kaya wag po nating kalimutan na hindi pa po tapos ang laban. Wag po tayong maniwala sa mga statement ng ibang tao saying that the interim release was not granted. There has been no decision yet by the court on whether or not they approve or reject the motion. In the same way that the motion to challenge with respect to jurisdiction was also not approved or rejected by the court in itself. Kaya mabuti po na in the coming week,
tatanungin po natin si Attorney Kaufman, ano po ba, what's the weight of a resolution filed by the Senate or the members of Senate with respect doon sa gusto nating mangyari na mapauwi na si former President Rodrigo Roa Duterte sa madaling panahon sa Pilipinas. Tama. Kasi nga po, as made mention by the family, explicitly by Madam Elizabeth Zimmerman Duterte, that our former president is already skin and bones. This was also supported by the Vice President, expressing her views that after their visit, sinabi niya na talagang ang shoulder ni VP Inday, half of that is how skinny PRRD already. And this can be attributed to several factors. One is the diet in itself. Sinabi ni VP Inday Sara Duterte na si former President Rodrigo Roa Duterte daw ay hinahanap niya ang lutong bahay. Hinahanap niya ang tamis ng the way how Filipino food are prepared before maybe pag pumupunta sa karinderya or whatnot, yung mga activities ni President Duterte before, parang hinahanap niya. Tama. Number 2, to mention that he is already 80 years old, mga kababayan. And number 3, he is also in possession or having ailments with respect to diabetes, among all other things. Kaya minsan, Kuya Alvin, yung mga, alam mo yung mga bulagers, nagpapakalat ng picture ni Tatay Digong. Doon nakakainis, no? Ginawan pa nila ng memes itong si Tatay Digong. Ginawa nila ng kwento, na ganun daw itsura. Wak naman. Tigil-tigil. Para lang merong masabi, merong maipakita. Pati ba naman kayo nanloloko na? Oo, tsaka bawal, ha? Hindi pumapayag na kunan at expose yung sa loob ng detention. Wala pang nagawa noon. Kaya doon sa mga nagpakalat, kwento nyo sa unggoy. Doon kayo makipagkwentuhan para maniwala sa inyo. Gumawa pa kayo ng ganyang eksena. Magtigil-tigil kayo. Tapos na ang kwento. Basta uuwi si Tatay Digong, masaya, malakas, at magsiservisyo pa sa Davao. Ayan, kung umabot ka sa video na ito, paki-like and share ng video hanggang sa muli. Bye-bye!